Napapansin mo ba na kahit simpleng bagay lang, naiisip mo na ito ng sobra? Na parang bawat desisyon, bawat salita, at bawat kilos mo ay sinusuri mo ng paulit-ulit sa isip mo? Kung ganito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa at may dahilan kung bakit ganito ang utak mo ayon sa psychology. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. Sa video na ito, tatalakayin natin ang psikolohiya sa likod ng overthinking. Bakit ito nangyayari at paano mo mapapalaya ang isip mo mula sa labis na pag-iisip? 1. Bakit hindi ka tumitigil sa pag-iisip? Psychology ng overthinking. Napapansin mo ba na kahit simpleng bagay lang, naiisip mo na ito ng sobra? Na parang bawat desisyon, bawat salita, at bawat kilos mo ay sinusuri mo ng paulit-ulit sa isip mo? Kung ganito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa at may dahilan kung bakit ganito ang utak mo ayon sa psychology. Overthinking o labis na pag-iisip ay isang karaniwang karanasan ng maraming tao. Nangyayari ito kapag ang ating utak ay natututo na maging sobrang maingat at alerto sa bawat sitwasyon. Ang problema, habang pinoprotektahan tayo ng isip natin, nagdudulot din ito ng stress at anxiety. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin mapigilan ang overthinking ay dahil sa pattern ng ating utak. Kapag palaging iniisip ang posibilidad ng mali o panganib, mas nagiging sensitibo tayo sa mga maliit na detalye. Ang ganitong uri ng thinking ay tinatawag sa psychology na ruminative thinking, kung saan paulit-ulit nating binabalikan ang parehong problema o sitwasyon sa isip natin kahit wala nang makakabago sa nangyari. Isa pang dahilan ay ang takot sa maling desisyon. Kapag natututo ang utak natin na ang bawat desisyon ay may potensyal na maging mali, nagiging mahirap para sa atin na magpasiya ng mabilis. Ang resulta, hindi lang natin natatapos ang iniisip, kundi lumalala pa ang ating stress. Pero may paraan upang mabawasan ang overthinking. Ayon sa psychology, makakatulong ang mindfulness o pagiging present sa kasalukuyan, journaling upang mailabas ang iniisip, at structured problem solving kung saan sinusuri mo ang sitwasyon nang hindi pa ulit-ulit. Sa ganitong paraan, natututo ang utak natin na i-release ang labis na iniisip at mas maging kalmado. Sa madaling salita, hindi ka nag-o-overthink dahil may problema ka, kundi dahil natural ang utak mo na maging alerto at protektahan ka. Ang susi ay ang matutunang kilalanin ang pattern na ito at gabayan ang isip mo upang magkaroon ng balance. 2. Ang psikolohiya sa likod ng pag-overthink ng lahat ng bagay. Napapansin mo ba na kahit sa pinakamaliit na bagay, hindi ka mapakali sa isip mo? Parang bawat desisyon, bawat salita, at bawat kilos ay sinusuri mo ng paulit-ulit? Ito ang tinatawag ng psychology na overthinking at may malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito sa ating utak. Ang overthinking ay hindi simpleng pagiging balisa lang. Ayon sa psychology, ito ay isang cognitive pattern kung saan paulit-ulit nating iniisip ang lahat ng posibleng resulta, lalo na kapag may mahalagang desisyon o sitwasyon. Ang utak natin ay likas na naghahanap ng seguridad at kontrol, kaya kapag may uncertainty, nagkakaroon tayo ng tendensya na sobra-sobrang isipin ang mga bagay-bagay. Isa sa mga dahilan ng sobrang pag-iisip ay ang perfectionism. Kapag mataas ang expectations natin sa sarili, gusto nating kontrolin ang lahat ng outcomes, kaya paulit-ulit nating sinusuri ang bawat aksyon at resulta. Dahil dito, kahit maliit na bagay, nagiging malaking dahilan ng stress. May isa pang dahilan, ang fear of regret o takot sa pagsisisi. Ayon sa studies, ang utak natin ay nagkakaroon ng mental rehearsal ng mga posibleng mali o kahihinatnan. Sa sobrang focus sa potential mistakes, hindi natin napapansin ang kasalukuyan at patuloy tayong naiipit sa siklo ng overthinking. Pero may paraan upang maibsan ito. Makakatulong ang setting boundaries sa sarili, tulad ng pagbibigay ng limit sa oras ng pag-iisip sa isang bagay. Maaari rin ang mindfulness at meditation upang matutong bumalik sa kasalukuyan, at writing down thoughts upang mailabas ang paulit-ulit na iniisip.
Sa ganitong paraan, natututo ang utak natin na i-release ang labis na pag-iisip at mas maging produktibo at kalmado. Sa madaling sabi, ang sobrang pag-iisip ay natural na paraan ng utak natin para protektahan tayo mula sa mga hindi sigurado at stressful na sitwasyon. Ang mahalaga ay matutunan nating kilalanin ang pattern na ito at magkaroon ng mga tools upang kontrolin ito sa halip na pabayaan ang isip natin na mag-overthink sa lahat ng bagay. 3. Overthinking. Ano ang nangyayari sa isip mo ayon sa psychology? Napapansin mo ba na kahit simpleng bagay lang, umiikot ang isip mo sa parehong tanong at senaryo ng paulit-ulit? Parang hindi ka makaalis sa iniisip mo? Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit nangyayari ito at mas malalim ito kaysa sa simpleng stress o pag-aalala. Ang overthinking ay hindi lang basta iniisip ang isang bagay. Ito ay isang cognitive process kung saan ang utak natin ay nagre-rehearse o paulit-ulit na binabalikan ang mga pangyayari, desisyon o senaryo. Sa psychology, ang ganitong uri ng thinking ay tinatawag na rumination. Kapag tayo ay nag-overthink, aktibo ang ating prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa decision making at planning. Habang iniikot natin ang parehong senaryo sa isip, lumalala ang stress at anxiety dahil masyadong maraming neural pathways ang ginagamit para sa parehong problema. Isa pang dahilan ng overthinking ay ang kakulangan sa self-trust o tiwala sa sarili. Kapag palaging iniisip kung tama ang desisyon o aksyon mo, mas nagiging prone ka sa pagdududa at paulit-ulit na pagsusuri sa mga bagay na nangyari. Dahil dito, hindi lang natin natatapos ang iniisip natin, kundi nakakaapekto rin ito sa ating emosyonal na estado. Ayon sa psychology, may mga paraan upang mabawasan ang overthinking. Ang mindfulness at deep breathing ay nakakatulong para bumalik sa kasalukuyan. Ang journaling o pagsusulat ng iniisip ay nagbibigay ng paraan upang mailabas ang paulit-ulit na kaisipan. At ang structured problem solving ay nakakatulong upang malinawan ang isip at hindi na matrap sa walang katapusang cycle ng pag-iisip. Sa madaling sabi, overthinking ay isang natural na mekanismo ng utak para protektahan tayo mula sa posibleng pagkakamali o panganib. Ang susi ay matutunan nating kilalanin ang pattern na ito at gamitin ang mga strategies na makakatulong para magkaroon ng mental clarity at emotional balance. 4. Paano ka nasasakal ng sariling kaisipan? Psychology ng overthinkers. Nararamdaman mo ba na para bang hindi ka makawala sa sariling isip mo? Parang paulit-ulit na bumabalik ang parehong tanong, duda at senaryo sa ulo mo at unti-unti kang nasasakal? Kung ganito ang nararanasan mo, mahalagang maintindihan kung ano ang nangyayari sa isip mo ayon sa psychology. Ang overthinking ay isang karaniwang phenomenon sa psychology. Kapag paulit-ulit nating iniisip ang mga pangyayari o desisyon, nagkakaroon ng tinatawag na cognitive overload ang ating utak. Ibig sabihin, sobra-sobra ang impormasyon at posibilidad na pinoproseso ng isip natin, kaya nakakaranas tayo ng mental fatigue at stress. Isa sa mga dahilan kung bakit nasasakal tayo ng sariling kaisipan ay ang perfectionism at fear of failure. Kapag mataas ang expectations natin sa sarili, bawat aksyon ay sinusuri natin ng sobra. Kahit ang pinakamaliit na detalye ay nagiging dahilan ng pag-aalala at labis na pag-iisip. Isa pang dahilan ay ang emotional attachment sa outcomes. Kapag sobra ang pagpapahalaga natin sa kung paano susunod ang mga bagay, mas nagiging prone tayo sa paulit-ulit na iniisip ang mga posibleng mali o hindi kanais-nais na senaryo. Dahil dito, mas madaling matrap sa overthinking loop at mas malaki ang stress na nararamdaman. Ayon sa psychology, may ilang paraan para maibsan ito. Ang mindfulness at deep breathing exercises ay nakakatulong para bumalik sa kasalukuyan at mapakalma ang isip. Ang journaling ay nagbibigay paraan para mailabas ang paulit-ulit na iniisip. At ang structured problem solving ay nakakatulong upang magdesisyon ng malinaw at maiwasan ang endless cycle ng overthinking. Sa madaling sabi, ang sobrang pag-iisip ay natural na mekanismo ng utak para protektahan tayo, pero maaaring maging nakakasakal kung hindi natin nalalaman kung paano kontrolin ito.
Ang susi ay ang matutong kilalanin ang pattern na ito at gamitin ang tamang strategies upang magkaroon ng clarity at emotional balance. 5. Bakit laging nag-aalala ang utak mo? Overthinking explained. Napapansin mo ba na kahit sa simpleng bagay, nag-aalala ka ng sobra? Parang hindi mapakali ang utak mo at paulit-ulit na iniikot ang parehong senaryo sa isip mo. Kung ganito ang nararamdaman mo, may malinaw na paliwanag ang psychology kung bakit nangyayari ito. Ang sobrang pag-aalala o overthinking ay natural na tugon ng utak natin sa uncertainty at potensyal na panganib. Ayon sa psychology, ang utak ay programmed upang protektahan tayo at i-scan ang mga posibleng problema bago pa man ito mangyari. Ang problema ay kapag sobra ang pag-activate ng pattern na ito, nagre-resulta ito sa labis na stress at anxiety. Isa sa mga dahilan kung bakit laging nag-aalala ang utak ay ang hyperactive threat detection system. Kahit maliit na bagay, iniisip ng utak natin ang worst-case scenario. Dahil dito, paulit-ulit nating iniisip ang bawat desisyon, bawat aksyon at bawat kaganapan at nagiging mahirap huminto sa pag-iisip. May isa pang dahilan, ang emotional reasoning. Kapag nararamdaman natin ang takot o kaba, madalas ay iniisip natin na totoo rin ito kahit walang konkretong ebidensya. Ang ganitong pattern ay nagdudulot ng mas malakas na overthinking at mas maraming alalahanin. Ayon sa psychology, may ilang paraan para mapakalma ang utak at mabawasan ang overthinking. Ang mindfulness at meditation ay nakakatulong para bumalik sa kasalukuyan. Ang writing down thoughts o journaling ay nakakatulong para mailabas ang paulit-ulit na iniisip. At ang structured problem solving ay nagbibigay paraan upang maayos na masuri ang sitwasyon at makagawa ng malinaw na desisyon. Sa madaling sabi, laging nag-aalala ang utak mo dahil ito ay natural na mekanismo para protektahan ka. Ang mahalaga ay matutunan nating kilalanin ang pattern na ito at gumamit ng tamang tools upang magkaroon ng mental clarity at emotional balance. 6. Ang katotohanan sa likod ng labis na pag-iisip ayon sa science. Naiisip mo ba ng paulit-ulit ang parehong bagay at hindi ka makawala sa sariling isip mo? Parang bawat desisyon at senaryo ay pinoproseso mo ng sobra at pakiramdam mo ay pagod na ang utak mo? Ang labis na pag-iisip ay may malinaw na paliwanag ayon sa science at psychology. Ayon sa neuroscience, ang overthinking ay resulta ng labis na aktibidad sa ilang bahagi ng utak, kabilang ang prefrontal cortex at amygdala. Ang prefrontal cortex ay responsable sa planning at decision making, habang ang amygdala ay may kinalaman sa fear at emotional response. Kapag labis ang stimulation sa mga ito, mas nagiging sensitibo tayo sa stress at mas paulit-ulit nating iniisip ang mga bagay. Isa sa mga pangunahing dahilan ng labis na pag-iisip ay ang uncertainty intolerance o ang kakulangan ng kakayahan ng utak na tanggapin ang hindi tiyak na sitwasyon. Kapag nahihirapan tayo sa uncertainty, paulit-ulit nating sinusuri ang mga posibleng resulta at nagre-resulta ito sa mental fatigue. May isa pang aspeto, ang cognitive bias. Ang utak natin ay may tendensya na mag-focus sa mga negatibong posibilidad o worst-case scenario. Ito ang dahilan kung bakit kahit maliit na problema ay nagiging malaking pinagmumulan ng stress at labis na pag-iisip. Ayon sa science, may ilang paraan upang mabawasan ang labis na pag-iisip. Ang mindfulness at meditation ay nakakatulong para i-regulate ang activity ng utak. Ang journaling ay nagbibigay paraan upang mailabas ang paulit-ulit na iniisip at ang structured problem solving ay nakakatulong upang makita ang mga solusyon ng malinaw at maiwasan ang endless cycle ng overthinking. Sa madaling sabi, ang labis na pag-iisip ay natural na tugon ng utak sa stress at uncertainty. Ang susi ay kilalanin ang pattern na ito at gamitin ang mga scientific strategies upang magkaroon ng mental clarity at emotional balance. 7. Overthinking trap. Bakit mahirap? Huminto sa pag-iisip. Napapansin mo ba na kahit gusto mo nang tumigil sa pag-iisip, parang hindi mo magawa? Paulit-ulit na bumabalik sa isip mo ang parehong tanong, problema o senaryo? Ito ang tinatawag ng psychology na overthinking trap
at may dahilan kung bakit napakahirap itong i-break. Ang overthinking trap ay isang psikolohikal na pattern kung saan ang utak ay naiipit sa paulit-ulit na proseso ng pagsusuri at pag-iisip. Kapag nasanay ang utak sa ganitong pattern, nagiging automatic na ito, kaya kahit gusto natin huminto, mahirap i-break. Isa sa mga dahilan nito ay ang ruminative thinking, kung saan inuulit ng isip ang parehong senaryo o problema sa isip natin. Habang inuulit natin ito, mas nagiging malakas ang emotional attachment sa mga iniisip natin at mas mahirap itong bitawan. May isa pang aspeto, ang anxiety reinforcement loop. Kapag nag-aalala tayo sa isang bagay, nagkakaroon ng stress sa utak at nagre-resulta ito sa mas maraming overthinking. Ang cycle na ito ay nagpapatibay sa habit na paulit-ulit na iniisip ang parehong bagay, kaya nahuhulog tayo sa trap na mahirap lumabas. Ayon sa psychology, may mga paraan upang maibsan ito. Ang mindfulness at breathing exercises ay nakakatulong para bumalik sa kasalukuyan at mapakalma ang isip. Ang journaling o pagsusulat ng iniisip ay nagbibigay paraan para mailabas ang paulit-ulit na kaisipan. At ang structured problem solving ay nagbibigay ng malinaw na hakbang upang matigil ang endless cycle ng pag-iisip. Sa madaling sabi, ang overthinking trap ay natural na pattern ng utak, pero maaari itong mabago sa pamamagitan ng tamang strategies at tools. Ang mahalaga ay kilalanin ang pattern at matutong gamitin ang mindfulness, journaling at structured problem solving upang makontrol ang labis na pag-iisip. 8. Psychology ng overthinking. Paano ito nakakaapekto sa buhay mo? Napapansin mo ba na ang labis na pag-iisip ay hindi lang nakaka-stress, kundi nakakaapekto rin sa mga desisyon at relasyon mo? Maraming aspeto ng buhay ang naaapektuhan ng overthinking at may paliwanag ang psychology kung bakit. Ang overthinking ay hindi lang basta iniisip ang mga bagay-bagay. Ayon sa psychology, ang paulit-ulit na pag-iisip ay nagdudulot ng emotional strain, nakakaapekto sa focus at nakakaantala sa decision-making. Kapag nasanay ang utak sa overthinking, mas nagiging prone tayo sa stress at anxiety. Isa sa mga epekto nito ay sa mental health. Ang sobrang pag-iisip ay nagdudulot ng fatigue, insomnia, at mas mataas na risk ng depression at anxiety disorders. Ang paulit-ulit na iniisip ang mga problema ay nagpapataas ng cortisol levels na nagre-resulta sa mas maraming stress sa katawan at utak. May epekto rin ito sa personal relationships. Kapag sobra tayong nag-o-overthink, madalas tayong nagdududa, nag-aalala sa mga intensyon ng iba, at minsan ay lumalayo sa ibang tao dahil sa takot sa posibleng conflict o rejection. Sa career at productivity, ang overthinking ay nakakaantala sa paggawa ng desisyon at execution ng tasks. Ang utak ay naiipit sa endless analysis at hindi natatapos ang mga dapat gawin kaya bumabagal ang progreso. Ayon sa psychology, may mga paraan upang maibsan ang epekto ng overthinking. Ang mindfulness at meditation ay nakakatulong para i-regulate ang emosyon. Ang journaling ay nakakatulong upang mailabas ang paulit-ulit na iniisip. At ang structured problem solving ay nagbibigay malinaw na hakbang upang makagawa ng desisyon ng mas maayos at mabilis. Sa madaling sabi, ang overthinking ay may malalim na epekto sa mental health, relasyon at productivity. Ang mahalaga ay matutunan nating kilalanin ito at gumamit ng tamang strategies upang magkaroon ng emotional balance, mental clarity at mas maayos na buhay. 9. Laging nagdududa? Alamin ang psikolohiya ng overthinkers. Napapansin mo ba na kahit sa simpleng desisyon, nagdududa ka ng sobra? Parang hindi ka makapagdesisyon ng mabilis at palaging iniisip ang kung ano ang maaaring mangyari? Ang ganitong behavior ay may malinaw na paliwanag ayon sa psychology. Ang labis na pagdududa ay isa sa pangunahing katangian ng overthinkers. Ayon sa psychology, ito ay resulta ng ruminative thinking at self-doubt. Kapag paulit-ulit nating iniisip ang mga desisyon o sitwasyon, nagiging mas mahirap para sa ating utak na magtiwala sa sariling kakayahan at intuition. Isa sa mga dahilan ng patuloy na pagdududa ay ang fear of making mistakes. Kapag natutunan ng utak natin na ang bawat desisyon ay may potensyal na maging mali,
Nagkakaroon tayo ng habit na suriin ang bawat posibleng outcome bago kumilos. Dahil dito, nahuhulog tayo sa cycle ng overthinking. May isa pang aspeto, ang need for control. Ang utak natin ay gusto laging siguradong tama ang lahat ng bagay. Kapag hindi kontrolado ang sitwasyon o hindi tiyak ang resulta, mas lumalala ang pagdududa at paulit-ulit na iniisip ang mga posibleng senaryo. Ayon sa psychology, may mga paraan upang mabawasan ang labis na pagdududa. Ang mindfulness at meditation ay nakakatulong upang bumalik sa kasalukuyan at mapakalma ang isip. Ang journaling o pagsusulat ng iniisip ay nakakatulong para mailabas ang paulit-ulit na kaisipan. At ang structured decision-making techniques ay nagbibigay paraan upang gumawa ng desisyon ng malinaw at hindi na paulit-ulit na nagdududa. Sa madaling sabi, ang labis na pagdududa ay natural na pattern ng overthinkers, ngunit maaari itong mabago sa pamamagitan ng tamang strategies. Ang susi ay kilalanin ang pattern, magkaroon ng self-trust, at gamitin ang mga tools tulad ng mindfulness, journaling, at structured decision-making upang makontrol ang overthinking. 10. Mind overload. Bakit laging overthink? Ayon sa psychology, napapansin mo ba na parang puno na ang isip mo at hindi mo na mapigilan ang pag-iisip ng sobra? Parang bawat problema, bawat desisyon at bawat senaryo ay iniikot mo ng paulit-ulit sa isip mo? Ang phenomenon na ito ay tinatawag ng psychology na overthinking at may malinaw na paliwanag kung bakit nangyayari ito. Ang overthinking ay resulta ng labis na aktibidad ng utak sa pagproseso ng impormasyon at emosyon. Ayon sa psychology, ito ay nagaganap kapag ang utak ay nagkakaroon ng cognitive overload o sobrang dami ng iniisip na impormasyon at posibleng senaryo na pinoproseso ng sabay-sabay. Isa sa mga dahilan kung bakit laging overthink ang isip ay ang high sensitivity sa uncertainty. Kapag hindi tiyak ang resulta o outcome ng isang sitwasyon, nagiging prone tayo sa paulit-ulit na pagsusuri at pag-iisip ng mga posibleng resulta. May isa pang dahilan, ang negative bias ng utak. Ang utak natin ay natural na mas nakatuon sa mga posibleng problema at panganib. Kaya kahit maliit na bagay ay nagiging malaking sanhi ng overthinking at stress. Ayon sa psychology, may mga paraan upang mabawasan ang mind overload. Ang mindfulness at meditation ay nakakatulong upang bumalik sa kasalukuyan at mapakalma ang utak. Ang journaling o pagsusulat ng iniisip ay nakakatulong para mailabas ang paulit-ulit na kaisipan. At ang structured problem solving at decision making ay nagbibigay malinaw na hakbang upang maiwasan ang endless cycle ng pag-iisip. Sa madaling sabi, ang laging overthink ay natural na tugon ng utak sa stress, uncertainty, at potensyal na panganib. Ang mahalaga ay matutunan nating kilalanin ang pattern na ito at gamitin ang tamang strategies tulad ng mindfulness, journaling, at structured problem solving upang magkaroon ng mental clarity at emotional balance. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit hindi mo mapigilan ang pag-iisip at paano nakakaapekto ang overthinking sa buhay mo. Ang utak mo ay likas na protektahan ka, pero may paraan para makontrol ang labis na pag-iisip at maibalik ang mental clarity at emotional balance. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.